magbao. So, ito na po yung skirt na gusto kong ipakita sa inyo at gusto nyo rin malaman kung paano ko ginawa. So, ganito po ang tapas ng aking packet ng skirt. Ayan po. Ganyan po siya. Ayan po. Ang sukat po niyan ay ano? 10 by 7. 6 lang. 6 lang pala. Ayan, 6 lang. 10 by 6. Ayan po yung sukat ko. So, ito na po yung aking pamamaraan. Kung nanonood po si Ma'am Rebecca Magbao, so ito na po yung kanyang hinihiling sa akin. Ipiflex ko lang po yung aking pamamaraan ng paggawa ng skirt dahil meron po kasing isang followers ko po ang gusto niya, baguhan lang siya na gusto niya malaman kung paano ako magkabit ng packet. So, ayan po, idinikit na po natin and then lagyan po natin ng 116 para maganda naman po yung pagkakalapat. And then, dun sa kabilang side naman po, ayan po, ikakabit din po natin ng parang pag ganun din. Ilalapat din po natin ng 116 pagkatapos, ayan po. Ayan, ikakabit po natin, iwan po tayo ng mga 1 inch po, huwag natin po isagad. Para pagbaliktad po natin ang packet, di tayo mahirapan. So, ayan, 116 pa rin po dun sa kabilang side. Nakaikabit ko na po. So, kukunin natin po yung ayan na po, naikabit na natin. So, kukunin natin yung gitna at babaliktarin po natin siya. So, ayan. Ang sinasabi ko pong baliktad ay yung pa right side po. Tapos, ayan po, itutupin natin yung parang maliit na kuntil doon. Tapos, ayan po, tatahian natin siya. So, ayan po. Ayan. Tapos, saka po natin siya babaliktarin. Yung iba po kasi binubuo na yan bago ikabit sa palda. So, ako po kasi parang, hindi ko alam kung bakit, para akong hirap sa ganun, nabuo na siya. So, then, ayan po. Pero pag nasanay naman po siguro kayo, ganun din naman po ang kalalabasan niyan. Ako po kasi gusto ko lang yung lapat na lapat po yung pinaka-packet niya. Then di po ba tinahin natin ng pabaligtad. So babaligtarin po uli natin and lalagyan naman po natin ng 1/4. Ayan po. Kagaya din po sa packet ng mga pants, sa mga pantalon, ganyan. Di po ba? Ganyan po. And then pagkatapos po niyan, hihimas-himasin natin. Titingnan natin kung paano siya pa-flat. Ayan, flat na po siya. Di ba flat na po siya. Wala siyang bukol-bukol na ayan. So tatahian po natin ng 1 inch po dun sa pinakagilid niya. Ayan. Tahiin po natin ng 1 inch. Tapos lalaktawan po natin ng mga 5 inch po yan. 5 or 4.5. Kasi po syempre pag hindi natin, pag diniretso natin ng tahi, paano papasok yung kamay? Ayan po. Ayan pa, side close na po siya. Ayan. Ayan po. Doon sa beginner na aking followers, request lang po niya to, tinatanong niya kung paano daw po ba ako gumawa ng package sa skirt ng uniform ng bata. So, ayan po, pinapakita ko po sa kanya na baka sakaling gusto niyang gayahin or matutunan siya sa ginagawa ko. Ayan, paggawa ko po medyo gawang po yan, gawang mabagal. Sabi ko kasi, ayan na po ang packet natin. Ayan, di ba malalim-lalim siya? Para yung cellphone niya hindi malalaglag. So, ayan po. Bali, ang sukat po nun ay 10 by 6. 10 by 6. Then, ito naman po yung sa zipper. Ayan. Kailangan ilock po muna natin siya bago po natin siya lagyan ng zipper. Ayan. Di naka-side close na po siya. Ayan. Ngayon, gagawin naman po natin yung pagkabit ng zipper. So, hindi ko na po naipakita yun sa pagkabit ng zipper kasi bali na turn up ko po yung camera ko. Malaman ko tapos na. So, ito naman po yung sa pleats natin. Yung sa pag-pleats po, bali yan po kasi ay
28, hahatiin natin yung 28, bali magiging 14. Pagkahati natin sa 14, hahatiin pa rin natin yung 14, magiging 7. So yung 7 po, hahatiin natin ng tatlo. So ang lalabasan po ay 2 and 1/4. Yun po yung magiging finish ng 2 and 1/4. So yung gitna po, kukuhanin po natin yung gitna. Ilalagay natin po siya ng 4 and a half. Ayan, 4 and a half po yung pagitan niyan. Overlap po kasi siya. Ayan. Dito tayo magsisimula sa pocket. Ayan. Ayan. So, yung tatlong hati po na nakinuha natin sa dyan dyan natin isusukat yung 2 and 1/4. Pagmasdan nyo na lang po yung 2 and 1/4. Ayan. Tinupoy lang po natin ng walang sukat-sukat yun. Siguro mga 6 inches po yun. Yan po ang 2 and 1/4. Then, kukuha na naman po tayo ng 6 inches. Ayan. Parang kulang pa. Dadagdagan pa po natin. Parang maliit po kasi yung ayan, dinagdagan po natin. Bali 6 inches po siya. And then, susukatin pa uli natin siya ng 2 and 1/4. Ang dami ko sukat po. Ganyan po ako yung iba po ko hindi ko po kasi alam kung yung gitna po na kinuha na natin ng 4 and a half. Ayan na po. Pagsasaklubin na natin siya. Ayan naman po yung tinatawag na overlap. Yung nasa gitna po yung parang pinaka-pleat. So ayan. Pasok natin yung 6 inches. Ayan. Tapos susukat po tayo ulit diyan ng 2 and 1/4. Ayan. Then pasok natin po ng 6 inches yan. Or 6 or 5 inches. So po, conforme sa ng tela. Ayan. 2 and 1/2. Then pasok po. Ayan o. Nandito na po tayo sa part ng zipper. Ayan. Na po sila. Nagkasalubong na po sila. So, sa kabilang side naman po, palabas naman po ang ating tupi. Ayan. 6 inches din po yung aking pagitan na yan. Yung pinakatupi. Then, susukat uli po tayo ng 2 and 1/4. 2 and 1/4 pa uli. Ayan. Then, kukuha ulit tayo ng 6 inches. 6 or 5 inches po. Conforme sa gusto nyong malalim po ang skirt ko. Ayan. Then, yung gitna po, di po ba, kumuha tayo ng 4 and a half. So, ayan. Yung gitna po, yung may pinakatupi. Alam nyo yun. Doon nyo kuhanin. Sigurado po yun. And then, ayan. Sukat ulit tayo ito. Ngayon, ipapatong natin yung 4 and a half doon sa ayan. Pinatong na po natin. Di overlap na po style niyan. Ayan. Nandiyan na po tayo sa party ng pocket na medyo kasi kailangan ilalabas natin yung kuntil ng pocket. Medyo ayan, ilalabas natin po yung kuntil ng pocket na yan kasi po yan parang pa-slide kasi pag diniretso po natin yan, hindi po lapat yung pocket nyo. Bubukol po yun. Ayan, may kapirasong half inch po na nakalabas po siya. And then, ayan naman po, tutupi tayo ng mga conforme sa gusto nyo. Ako po kasi, ang palda ko po, kaya sabi ko, ang palda ko po ay ginagamit pa po yan hanggang 3 years. Adjust lang po. Hindi naman po nagbabago ang kulay ng cloth man. Huwag lang papaarawan. So, magagamit pa yan, idadalhin lang nila yan sa akin para i-adjust. Bali 2 inches po yung aking pagkatupi. So ito naman po, nagprep po tayo ng waistband. Nilagyan po natin ng pilon para medyo matigas-tigas naman yung pinaka waistband natin. So ayan po. Bali tatehaan po natin ng 1/4 para pinaka dapa po sa unang niya. Ayan, para hindi po tayo mahirapan sa pag-marking or pagkakabit niyan. Ayan, 1/4 lang po yung itinatahi ko dyan. Parang binalot ko lang po yung pilon ng tela na kulay green. Ayan. And then, ito naman po, bali lalagyan natin siya ng marking. Yung marking naman po yan yung aapakan ng karayom.
So, para hindi tayo maligaw. So, bawasan po natin ng kahit na konti. Gawin natin na 1/4 lang yung pinaka pasobra or 1/2. Then, ayan po, ikakapit na po natin sa skirt. So, yung aking ginagawa pong skirt ano yan pabaligtad po. Inuuna ko po yung sa loob bago po yung sa harapan. Kasi po yung harapan po kasi bali idadapa na lang natin yon, makinis na po siya, wala na pong problema doon na bali yan pong ilalim na lang po yung ating kakapitan. And then ayan, may pasobra po tayo ng konti para hindi po tayo ayan naman po, tinupi natin yan at saka natin babaligtarin para dyan po yung kakapitan naman ng kawit ng palda po. O diba, yung pinakahok ng palda. So ayan po, babaligtarin natin. Bali ganun din po doon sa kabila. Diyan po sa may zipper na yan wala po siyang allowance. Dito lang po tayo maglalagay sa paloob na allowance. Yan. Ako po ay nagpapasobra ng tela para anytime po na tumaba yung bata o lumaki na siya. Kasi po ang palda ko nga po, kagaya ng sabi ko na ang palda ko po ay umaabot po ng 3 years. Nagagamit pa po ng bata. Tapos adjust na lang po. So, naglalagay po ako ng pasobra dyan para anytime na tumaba siya, meron tayong tatastasin and then i-adjust natin siya. Hindi na tayo magpapalit pa ng waistband kasi yung bali tela po medyo pagka natapon na po yung mga ritaso, wala na po tayong gagamitin. Siyempre, hindi natin maiwasan yun na magbawas tayo ng ritaso. So, ayan po. Idadapa na po natin siya. O, di po ba? Ganyan po. May pasobra po tayo na 1/2 inch. Ayan, para po sa Pero meron po yung palaman sa loob na pinaka-allowance niya anytime na lumaki siya. Then, ayan naman po, ayan, dinadapa na po natin, himas-himas lang din po para makinis siya, hindi siya yung parang kulubot-kulubot. So, ayan po. Okay naman po yung sa pagpaparaan ng paggawa ko. Yung iba po kasi niyan parang buo na po sila kung gumawa ng waistband, isinasalpak na lang po. Ako po, maraming tahi-tahi. Aywan ko po doon po kasi ako nasanay So, ako po yung nagpapasalamat ng marami sa lahat ng aking followers. Sana magustuhan mo, Ma'am Rebecca, ang aking download. Sana maintindihan mo at kung may katanungan ka, sasagutin natin yan. Please follow and share na lang po para pinakatulong nyo na rin sa akin. Marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood. Sana ganahan pa akong muli sa pag-download. Kayo lang po yung nagpapa bigay na inspiration para sa akin. Thank you po.